Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam. Tunay na ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpapala ni Allah na kung saan ay nangdahil sa mga mahihirap, nangdahil sa mga taong mahihina, walang-wala. Sa isang hadith ng bahal na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Sa isang hadith na binanggit ng mahal na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunay na ika, sabi niya, kayo ay kanyang tinutulungan at ganun din binibigyan ng mga biyaya dahil sa mga mahihina sa inyo. Allahu Akbar. Dahil sa mga mahihina sa inyo. Ito'y pagpapakita na kung saan ng pagrespeto at paggalang natin, especially awa sa mga taong walang-wala. Mga taong mahihina, subhanallah, na kung saan hindi tayo pwedeng magmalaki sa kanila. Ito mga tao nito na walang-wala, hindi natin alam na sila ang katanggap-tanggap, ang dua, pananahan kay Allah. Sapagkat nandun yung ikhlas ng kanyang dua, pananahan, yung tiwala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why dahil sa kanila minsan ay tinutuko ni Allah ang ating mga panalangin. Hindi ito nakukuha sa kakayahan ng kayaman or whatever. And that's why sa isang hadith na binanggit pa ng mahal na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ang ikang ay mahabagin, taong maawain, ay tunay na sila ay kahabagan ng dakilang tagapaglikha. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang pagpapakita ng ikang ay magandang pag-uugali, especially sa mga taong walang-wala. Mga taong mahihina mga mananampalataya. Ipakita natin, ikaw nakakaya ka, may kakayahan ka, mag-share, magbahagi ka ng ano mayroon sa kanila. Kaya napakaraming aral na makukuha natin dito. Isang napakagandang kwento rin ng mahal na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung Ahlul Suffa at that time sa Madina, mga taong mahihina, walang-wala. Subhanallah. Mga mahirap, mga sahaba, mga kasama sa Madina, minsan nakatira sila sa masjid sa uli. As in, kahit mga damit nila, walang-wala, pagkain, nagugutom. Allahu Akbar. Pero ang mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, paano niya i-treat itong mga tao na ito? Minsan kasama ang mahal na sugo, nakiupo sa kanila, kumakain kasama nila minsan. Allahu Akbar. Tingnan yung mahal na sugo kung paano niya pakitungan itong mga taong walang-wala. Itong mga taong mahihina. Subhanallah. Ito'y pagpapakita ito sa mga katangin ng mahal na sugo, pagpapakumbaba. At ito rin sa hadith na ito makukuha natin na kung saan yung mga mahihirap na mga mananampalataya, mga mu'min ay may napakalaking ikangay kahit kinalalagyan sa pananampalatayang Islam. May isang hadith din na kung saan binanggit, mauunang papasok itong mga taong mga mananampalataya ng mga mahihirap kaysa mga mayayaman. Allahu Akbar. Kasi bakit? Yung mga mayayaman, napakaraming katanungan pa sa kanila. Allahu Akbar. Tatanungin mo ang kayamanan, saan mo kinuha, saan mo ginastos yan. Pero yung taong wala, Allahu Akbar. Kaya sila yung mauuna, subhanallah, napapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Napakagandang kwento niya, subhanallah. May namatay, isang napakayaman, sobrang yaman. At sino sabi niya isasama sa libingan niya, ay ibibigay sa kanya ang kalahati ng kayamanan niya. Isang mahirap, nakatali lang kita yung para magsasaka may tali pa. Siya sumama doon sa libingan. Allah. Sumama sa libingan. At nung dumating ang mga anghel, inuna siyang tanungin. Allah. Tinanong siya, yung tali nakakabit sa kanya, saan mo kinuha yan? Sabi niya. Saan mo pinambili yan? Saan mo ginamit? Saan? Doon pa lang sa tali, hindi na niya kayang sagutin pa. Allahu Akbar. Kinabukasan, nung bumalik na siya, gusto nang ibigay sa kanya yung pabuya, yung pera. Sabi nung mahirap na, hindi ko na sabi na kailangan. Allah, umalis na siya. Kasi doon pa lang sa tali, hindi na niya kayang sagutin. Allahu Akbar. How much more kung tayo nagkakamit ng napakarami ng impact ng mga kapatid. And that's why, isa sa napakaganda kung saan itong pananampalataya ito ng pagbibigay. Okay? Pagbabahagi, especially sa mga taong mahihina. Huwag natin silang kamuyan. Huwag natin silang itsapwera. Ipakita natin ang ganda ng Islam. Pakitunguhan sila ng maayos. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.